A blessed Tuesday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Today is August 25. Ayan. Happy birthday kay Sister Joanna at kay Pastor Harry. No? Sila yung nagsa-celebrate ng birthday sa araw na ito. Ayan, at tayo ay narito ulit no, sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. At sa ating gawain, tulad ng dati, gusto ko pong hilingin muna no, na tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito, sa araw na ito, na kaloob mo sa bawat isa sa amin at sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasiyahan mo po nawa kami ng iyong banal na Espiritu, Ama, at patuloy mo po kaming gabayan, bigyan ng karunungan na maunawa ng iyong mga salita ang lahat ng aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito, Panginoon. Gabayan mo rin po ako, ang iyong lingkod, na siyang mangunguna at magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. Patuloy ko rin hinihiling, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na wala sa aming piling sa mga oras na ito. Sila man ay nasa trabaho o paaralan o ano man ang kanilang pinagkakabalahan, ingatan mo po sila at tulungan mo po, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Patuloy din namin hinihiling ang iyong patuloy na pagpapagaling sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo, Panginoon, na mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok na ito at patuloy na makatanggap ng kagamutan at kagalingan mula sa iyo. Ama, patuloy mo pong linisin ang aming puso't isipan at gawin kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, welcome po dito sa ating online live devotion. At sa araw na ito, ang title nitong ating devotion ay 1 Hour with God. Sa ating mga ginagawa araw-araw, maging dito sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating negosyo, madalas sinusubukan nating solusyonan yung lahat ng mga lahat ng gamit, yung lahat ng bagay na may problema tayo, pinipilit natin itong masolve gamit yung ating sariling lakas at oras, Pero yung paalala sa atin ngayong araw na ito dito sa ating devotion ay ang nagbibigay ng napakahalagang prinsipyo. Itong ating ang paalala sa atin ngayong umagang ito ay magbibigay sa atin ng napakahalagang prinsipyo. Sabi dito sa ating devotional quote, you can accomplish more in 1 hour with God than 1 lifetime without Him. Amen. Mas marami tayong magagawa sa loob ng 1 oras na kasama ang ating Panginoong Diyos kesa doon sa buong buhay natin na hiwalay tayo sa Kanya. His presence and His wisdom, multiply your His presence and wisdom multiply our efforts beyond what we can humanly achieve. Nakasulat nga dito sa ating Bible verse sa umagang ito na matatagpuan natin sa Colossians chapter 4 verse 5. Ang sabi rito, walk in wisdom, redeeming the time. Pinapaalala sa atin ng salita ng ating Panginoong Diyos na lumakad tayo ng may karunungan at gamitin ng maayos yung ating panahon. Ang pinakamagandang paraan para gamitin natin yung ating oras ay ang ilaan ito at isuko ito sa gabay at patnubay ng ating Panginoong Diyos. Katulad ng ginagawa natin ngayon, inuukol natin ang ating oras para sa pag-aaral sa Kanyang mga salita.
para mas lalo pa nating maunawaan, no, itong ating topic sa umagang ito, basahin natin, no, yung The Restoration of Big Red Blake Wesley, no. Itong kanyang kwento, no, para mas lalo pa nating maunawaan yung ating topic kung paano binabago ng Panginoong Diyos ang buhay kapag ibinigay natin, no, yung ating oras at puso sa ating Panginoong Diyos. So pakinggan natin, no, itong kwento ni Big Red Blake Wesley. Yan. Basahin natin yung kanyang article. Big Red Blake Wesley, a former NFL hockey player, seemed to have it all: money, luxury, a sweet and pretty wife, and 3 sons. However, when the injuries of his sport caused him to experience constant pain, Blake turned to painkillers, then alcohol, and eventually drugs. He became increasingly irresponsible as a father and husband, so his wife took their sons back home to Oregon until he faced his life head-on. Told by his coach that his 8-year career was over until he straightened out his life, Blake found himself alone in a dark, seedy hotel room. Tired and angry, he hit bottom. At that point, he remembered the Lord. Falling to his knees, he yielded his life, including the awful weight of his failures and sins, to our great physician, our Lord, no, with no strings attached. Within minutes, his healing had begun. Blake still faced months of counseling and rehabilitation, but an inner work had started that culminated in complete restoration of his family and his life. Time spent with God today will be the seed that grow into a new tomorrow. Amen. Napakagandang true to life story, no, ni Blake Wesley, isang hockey player. Sa labas, no, tila nasa kanya na lahat: pera, luho, magandang asawa at 3 mga anak, no, na lalaki. Pero dahil sa matinding sakit mula sa mga injuries na tinamo niya, no, sa sports, nalulung siya sa mga painkillers, sa alak, at kalaunan nag-drugs. So, he hit rock bottom. Dahil sa kanyang mga addiction, naging irresponsible siya na ama, tapos umalis siya, no, sa kanyang iniwan siya, no, ng kanyang pamilya, at sinabihan siya ng kanyang coach na tapos na yung kanyang 8-year career, no, hanggang sa maayos niya, no, yung kanyang buhay. So kung hindi niya maayos yung kanyang buhay, hindi siya, no, makakabalik, no, sa kanyang karera. Nag-isa siya, no, sa isang madilim na kwarto ng hotel. Pagod, galit, at nasa pinakamababang punto, no, ng kanyang buhay. Pero nagkaroon siya ng turning point. Sa gitna ng kadiliman, naalala niya ang ating Panginoong Diyos. Lumuhod siya at isinuko yung kanyang buong buhay, pati yung mabigat na timbang ng kanyang mga kabiguan at kasalanan. Sinuko niya lahat ito sa ating great physician, sa ating Panginoong Diyos, no? At sinuko niya ito ng walang anumang kondisyon. At nagkaroon siya ng transformation. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimula yung kanyang healing. Kahit dumaan pa siya sa buwan ng counseling at rehabilitation, ang panloob na pagbabago simula ng kumilos ang Panginoong Diyos, no, sa kanyang buhay na yon, no. Sinuko niya yung buhay niya sa Panginoong Diyos, no. Nagbunga ito ng kumpletong restoration sa kanyang pamilya at sa kanyang buong buhay. Dito sa napakagandang kwento na ito at sa napakagandang topic natin, no, meron tayong 3 key takeaways as a leader. Una, time spent with God is never wasted.
ang oras na inaalay natin sa panalangin at salita ng ating Panginoong Diyos araw-araw ay magiging binhi na lalago para sa ating kinabukasan. Ikalawa, surrender brings complete restoration. No? Huwag mong subukan, no? Huwag mong subukang ayusin yung buhay o yung anumang bagay sa iyong sarili nang wala ang tulong ng ating Panginoong Diyos, no? Yield, no, your life and failure to God. Kailangan natin ng tulong ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa pag-surrender natin nito ng ating mga suliranin sa Kanya, no, nagkakaroon tayo ng complete restoration. And last, no, but not the least, walk in wisdom. Redeem your time by making God your top priority every single day. Yan, amen, amen. Napakagandang paalala po, no, sa ating lahat ngayong umaga na ito. Itong ating topic na 1 hour with God, no? At muli, tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa paggabay sa atin, sa ating gawain sa umagang ito. At bago tayo magtapos, no, dito sa ating morning devotion, gusto ko po ulit hilingin ang bawat isa na yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa paalala mo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng kasama ka sa bawat oras sa aming buhay. Tulungan mo, Panginoon, na lagi kaming lumakad na ikaw ang aming kasama. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy namin isurrender sa iyo anuman yung aming mga kabigatan, kabiguan sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, na hindi namin kayang baguhin ang anumang bagay sa aming buhay nang wala ang iyong tulong. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na kumilos, gumawa sa aming buhay at patuloy na maglinis ng aming puso, ng aming isipan at nawa, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin ay makita, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensya. Ama, hinihiling din namin na lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. And again, to God be all the glory. Take care. God bless.